Morning, Bay. Morning po. Isang maganda at magpalang umaga po sa ating lahat, sa ating ama ng lungsod ng Maynila, Honorable Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, Vice Mayor Angela Lane Chi Atienza, mga department heads, mga konsehal at mga kapwa ko empleyado ng pamahalaang lungsod. Ngayong Lunes, ika-24 ng Agosto, ang pamunuan ng Manila Traffic and Parking Bureau ang mamumuno sa pagtataas ng watawat ng Pilipinas. Ito po ay uumpisahan ng pag-awit, pambansang awit ng Pilipinas sa pamumuno ni Clarissa B. Magpantay kasama ang Manila City Band na susundan ng isang panalangin ni Ms. Cristina Javier, Personnel Officer, at ang panunumpa sa katapatan ng watawat ng Pilipinas sa pamumuno ni King Gonzales, LRCO1. Ang awit ng Maynila sa pamumuno ng Manila City Band at ang panunumpa sa Bagong Pilipinas ni Art Bel Jacosta, Traffic Aid 1 at ang himno ng Bagong Pilipinas. Espiritu Santo. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, sa pagsisimula ng panibagong araw at linggo ng paglilingkod, buong pagpapakumbaba kaming lumalapit sa iyo upang magpasalamat sa buhay, sa aming minamahal na lungsod ng Maynila at sa pagkakataong makapaglingkod sa aming kapwa. Basbasan mo po ang aming punong lungsod, ang mga opisyal ng pamahalang lungsod ng Maynila at ang lahat ng kawali at manggagawa ng City Hall. Pagkalooban mo kami ng karunungan sa pagpapasya, katapatan sa tungkulin, malasakit sa mahihirap at nangangailangan, at tapang na laging piliin kung ano ang tama at makabubuti para sa lahat. Ipaalala mo sa amin na ang aming mga posisyon at tungkulin ay hindi lamang trabaho, kundi isang pananagutan at pagkakataong maglingkod. Naway, makita namin sa bawat Manilenyong lumalapit sa aming mga tanggapan, hindi lamang isang kliyente o mamamayan, kundi isang kapwa na dapat pakinggan, igalang at paglingkuran ng may malasakit. Pag-isahin mo po kami sa kabila ng aming pagkakaiba. Ilayo mo kami sa pansariling interes, katiwalian, kapabayaan at pagkakanya-kanya. Sa halip, gawin mo kaming instrumento ng katapatan, katarungan, kapayapaan, pagkakaisa at tunay na paglilingkod bayan. Patuloy mong ingatan ang lungsod ng Maynila at ang lahat ng mga naninirahan, nag-aaral, nagtatrabaho at naghahanap buhay dito. Naway ang bawat gawain namin ngayong araw ay makapagbigay ng dangal sa aming lungsod at higit sa lahat, maging kalugod-lugod sa iyo. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa iyong buktong na anak na si Jesus. Taas po natin ang ating kanang kamay para sa panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan, na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makatao, makakalikasan
at makabansa. Taas ang kanang kamay para sa Panata sa Bagong Pilipinas. Panata sa Bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang Bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo, ang lahing dakila, pag-ibig at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil sa kaunlaran at hindi lamang sa responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan, at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili, kundi para sa mas nakakarami. Aking ko ang landas tungo sa bagong Pilipinas. Sa ito ang kinakailangan. Tayo na iyon mo. Yun ang mahal nating bayan. Ayos ang mga dapat ayusin. Dapat na ituloy. Bawat
at sa mga pagkakataon pong ito para magbigay ng kanyang mensahe ang aming ipinagmamalaking direktor, ang direktor ng Manila Traffic and Parking Bureau, Direktor Ka Dennis P. Viaje. Sa ating pong punong lungsod, Francisco Isko Moreno Dumagoso, sa ating pong pangalawang punong lungsod, si Atienza, sa ating pong tagapangasiwa ng lungsod, Attorney Wardy Quintos, sa kalihim po ng Alkalde Detet Sarcal, sa ating pong punong tagapamahala, Cesar Chavez, at sa tagapayo po ng batas sa lungsod, Attorney Luch Hempis. Magandang umaga rin po sa mga konsehal na narito at sa lahat po ng department heads, maging sa lahat po ng kawani sa lungsod ng Maynila. Sa pagdami po ng mga taong pumupunta sa lungsod ng Maynila upang mag-aral, tumuklas ng karunungan sa University Belt, sa mga nangangalakal na pumupunta po dito sa Divisoria, sa mga namamasyal na dumadalo po sa tourist belt, ay patuloy po ang pagdami ng tao. Sa pagdami po ng tao, hindi po natin may iwasan, dumami rin po ang mga sasakyan. Kaya sa visa po ng RA 7160 o Local Government Code na nag-aatas po sa lokal na pamahalaan na mga siwa sa mga pangtransportasyon, trapiko at parking sa kanyang mga nasasakupan. Dahil po dito ay iniakda noong September 2, 1993 ang Ordinansang 7815. Ano po ba ito? Ito po ang ordinansa o batas na nagtatag ng Manila Traffic and Parking Bureau. Ito po ay napagtibay noong pong November 8, 1993. Kaya kung pag-aaralan po natin, 33 years pa lang po ang Manila Traffic and Parking Bureau. Subalit, hindi po natatapos ang pagtatatag lang po ng opisina upang marunasan ang trapiko sa ating lungsod. Noong pong December 14, 2004, pinagtibay po ng Konseho ng Maynila ang Ordinansang 8092. Ito po ang Traffic Management Code ng Manila. Para po sa hindi pa ho nakakaalam. Ang ordinansa pong ito, ang may pangunahing nag-akda po nito, ay walang iba po kundi ang ating kalihim, Detet Sarcal. Siya po ang author nito. Palakpakan po natin. Matanda ka na, Leti. Hanggang ngayon po, yung ordinansang 8092, yan po ang nagiging gabay ng MTPB sa pagpapatupad po ng batas trapiko. Ano po ang naitulong ng mga ordinansang ito sa pananalapi ng lungsod ng Maynila? Kunin ko lang mo yung kotiko ko. Sa paglalahad ko po o pag-uulat sa inyo ng kalagayan ng pananalapi ng ating lungsod, ipagpaumanhin po ninyo, hindi po natin may iwasang ikumpara sa nakaraan. Sapagkat hindi po natin makikita kung ito po ay naging progresibo, lumaki ba, lumiit ba, o tinira. Ano po? Simulan po natin sa July 2024. Resign na po ako dito. Hanggang June 2025. Ang pumasok po sa kaban ng bayan ay 108,063,422.12 pesos. Yan po. Salaminin po natin para makita natin
ano ba nangyayari? Ito naman po, pag-upo po ng bagong administrasyon. July din po, hanggang July 2025 hanggang June 2026. Pareho lang po yan, 13 months. Para mansanas sa mansanas. In English, apple to apple. Ano po? Ang pumasok po sa Kaban ng Bayan ay 147,426,353.75. Tanong po, pakisagot lang, lumaki po ba? Opo, awa ng Diyos. Ang itinaas po ng kita ng MTPB ay 39,362,931.63. Kung sa bahagdan po, ito po ay may katumbas na 36.42%. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga kasama ko sa MTPB. Kasi po ako, hindi ako naniniwala na nangyari yan dahil sa akin. Nangyari po yan sa pakikipagkaisa ng mga kasama ko po sa opisina. Yan po ang naging resulta ng trabaho. Kalaki po nito, nakikisuyo na rin po kami sa mga motoristang bumabaybay sa lungsod ng Maynila. Kung sakasakali po na tayo po ay mahuli dahil sa paglabag sa batas trapiko, iwasan po nating umareglo o maglagay sa traffic enforcer. Mas mabuti po ipilit natin na tikitan tayo. Dahil pag tinikitan po tayo, ang ibabayad nila, tiyak po, papasok sa Kaban ng Bayan. Kung tayo po ay aareglo, maglalagay, yan po ay pupunta sa bulsa ng iilan lang. Kung sa Kaban ng Bayan, magagamit pa po ito sa serbisyo publiko. Makakatulong po ito, pambili ng gamot, pagpapasaayos ng mga paaralan at ospital. Kaya makisuyo po. Sa mga nanonood, alam ko nakalive to eh. Mga motorista, wag po kayong aareglo o maglalagay. Kasi po, mga kasama kong kawani, minsan po sa social media may magpo-post. Galit na galit. Siya raw po ay pinutongan ng enforcer sa lungsod ng Maynila. Sinashout niya pa yon. Tinatag pa si Mayor. Hindi ba kung nagagalit po tayo doon sa enforcer, dapat magalit ka rin sa sarili mo? Bakit po? Kasi nabaging bahagi ka ng pagkakamali. Hindi na pa po mangyayari yon kung hindi ka pumayag. Gaya po ng kasabihan ng matatanda, ang sinulid, hindi po papasok sa butas ng karayom kung yung karayong gumagalaw. Ibig sabihin, kung hindi po tayo papayag, hindi may sakatuparan ng masama ang kanyang kasamaan. Ganun lang po kadali yun. Ipinababatid ko lang din po sa inyo, sa loob ng 1 taon, dahil po dyan sa Kotong, meron na po tayong 35 na enforcer na inalis. Hindi po natin kinukonsinti yan. Mamaya lang may humabol pang isa. Ayaw patalo. May nag-chat po sa akin, haharapin din namin yan. Pakiusap lang po, magtulong-tulong po tayo masupil sa langsangan ng bagay na yan. Patuloy po ang operation ng MTPB sa clamping. May task force araw pa yung anti-road obstruction. Kasama po namin ng engineering, DEPS. At para rin po sa kaalaman ng lahat, maaaring nakita nyo na po ito sa news at sa social media. Na-lift na po ang NCAP, No Contact Apprehension. Yan po, mahuhuli tayo sa pamamagitan ng kamera. Iwasan po nating lumabag sa batas trapiko. Ayan, hindi ka makokotongan yan. Pero hindi natin may iwasang magbayad. Mahirap po ang buhay ngayon. Para makaiwas po tayo sa dagdag gugulin, wag na po tayong gumawa ng violation. Nang sa ganun po, may naitatabi tayo para sa pamilya natin. At sa pag-iwas po natin at sa pagsunod natin sa batas trapiko,
naiiwasan din po natin ang aksidente. Alalahanin po natin yung pamilya natin nag-aantay sa ating mga tahanan. Kailangan umuwi tayo sa bahay natin ng ligtas. At bilang panghuli po, nais ko lang po ibahagi sa inyo, ewan ko kung tama ako. Yung pagtulog po, napaplano natin kung anong oras natin gusto matulog. Tama po ba? Yes. Pero yung paggising, Diyos na po ang gumagawa nun. Kahit po mag-alarm tayo ng kasing lakas ng bell sa eskwelahan yung alarm natin, pag tayo binangungot na, hindi rin po tayo magigising. Sa bawat pagkakataon pong binibigay ng Diyos sa atin, na magising tayo sa umaga, na may buhay at lakas, gamitin po natin sa pagtulong sa ating kapwa. Yan lang po ang aking bahagi. Ibinibigay ko po ang habag sa ating Alcalde Francisco Isko Moreno Dumagoso. For evil to succeed is for good men to do nothing. Katulad doon ng naturing sa isang salitang Ingles. Totoo naman po yung sinasabi ni Director Dennis Biaye. Lahat siguro tayo, pati ang mamamayan, naghahangad ng mabuting gobyerno. Ngunit, gaano man kasino ka-episyente ang isang pamahalaan o pamamahala kung ang kanyang nasasakupan ay hindi gagampanan ng kanyang tungkulin o responsibilidad bilang isang mamamayan, ay mauuwi rin po sa wala. Laging ang pagkakamalisan, di natin tinotolerate sa ating mga enforcer, pero para itong mga enforcer na to, na tao lamang, minsan natutokso rin, sapagkat tao din ang tumutokso sa kanila dahil they're buying convenience because of the violations that they created. And kaya kung bakit nagkakaganyan paminsan-minsan. But rest assured that your city government under this administration will never ever tolerate abuse in the streets of the city of Manila. The same thing na dinanas natin noong nakaraang linggo. No? Nakita ninyo, hindi sa Maynila lang. In fact, mas less sa Maynila. Sa buong Metro Manila, kaliwat kanan ng basura sa body of water. Yung basura po na yun, hindi po yun napunta doon na naglakad na mag-isa. May nagtapon po nun. Somewhere along the way, in their respective communities. Noong umulan, katulad ng commercial, noong panahon ni Lubiloso, yung Nestle, kung maalala, basurang itinapo mo, babalik din sa'yo. See, that's why, for a community, a city, a country, for that matter, to succeed, is to really, for the government to do its job, and the people to do its part. Malaking bagay ang tao at mamamayan. Good morning. Ako po'y nalulungkot ngayong umaga sapagkat isa sa ating direktor a few minutes ago, a little less than an hour ago, ay sumakabilang buhay na. Ako'y nakikiramay sa pamilya ni Director Pio Morabe. Siya po ay may nakaramdaman ng bagamat malala ang kanyang karamdaman, hindi niya inalintana itong sakit. Hirap na dinaranas niya, ipinagpatuloy niya hanggang sa dulo ang paglilingkod sa bayan. At sa pamilya Morabe, on behalf of the people of Manila, we would like to thank you for allowing us, for allowing Pio to be part of this administration, to be of service to our people. Nakikiramay po kami.
Ingat ka, Jess. Si Jess, mahal na mahal ko ito si Jess eh. Kasi kahit pa paano, lumuluwag ang damdamin ko, ang dibdib ko, kung saan through him, nakakausap natin yung ating mga challenge individual. No? Kaya maraming salamat sa iyo, Jess. Really honored. But today we'd like to also to thank Director Dennis Biahe and the team in the MTPB. Pansinin po ninyo, bakit lumaki yung income? Hindi naman lumaki yung Maynila. Nabawasan pa nga po ng parkable areas. Dahil marami pa akong maigpit na pinatutupad na non-negotiable spaces to be made available to general public. Talaga po pagka masino at epesyente ang liderato at pumapasok sa kaban, yun dapat pumasok sa kaban, eh hindi po pwede magkaila ang numero. Kaya sa ating lahat, in our effort, really we need to be efficient so not to be burdened or creating more burden by raising that weight to the shoulders ng ating mga taxpayer. Tayo magkolekta lang ng tama. Piso sa piso. Kwentas claras. Okay na yan. And in fact, by the end of this year, we're going to raise about 94 million pesos. On top of the regular expenditures that we are dedicating, allocating, appropriating for our city personnel. 9,364 of you. Because of what we are going to implement on September 1 up to what you call the increment or the salary adjustment. No? With this, if we are not going to be efficient year on year, the salary adjustment and increment will continue. Then naturally, we are making money just to give it to as a salary. Maliligwak po tayo niyan pagka nagtatanong. Kaya sa lahat ng mga ahensya ng departamento na nagbibigay ng growth, no? But not burden, congratulations katulad sa MTPB. Palakpakan natin sila. At gusto ko rin pasalamatan ng ICTSI, International Container Terminal sa Tondo. Sila po ay nagbigay ng raincoats for our MTPB personnel. Nandito po si Cleo Angelo Guevara, Stakeholder Engagement Manager. Ayun. Cleo, mabasa sana kayo ng ulan. Rosauro Luntayaw, MICT Consultant. Syra Carmina Wenceslao, Sustainability and Development Superintendent. Itong ICTSI nagbigay ng raincoat. Pero a week before that, 308 units of ABP equipment for our elementary schools in the city of Manila, dinonate nila. At a few months ago, under our watch also, lahat ng mga modernong sports equipment was given to City of Manila, particularly sa Ateneo de Tondo. Parang ayaw niyo pumayag. Sa Katipunan lang ba may Ateneo? May Ateneo rin sa Tondo. Ang pangalan, Rosauro Almario Elementary School. Charot. Pumapalag yung mga lasalista. But I'm really grateful. On behalf of the people of Manila, to the ICTSI family, thank you very much for helping the city government. To Motoposh Philippines, nagbigay ho sila ng 2 tok-tok units. Thank you. Magagamit ng MTPB. Nandyan po si Mr. Oscar Maglalang Jr., President. Mr. Jonard Ramirez,
Regional Marketing Manager. Mr. Ronester Santos, Marketing Manager. Thank you very much sa inyo. Mabasa sana kayo ng ulan at patuloy kayong dumami. And to our 65 junior high and senior high students leaders for our Boys and Girls Week. Welcome to our flag ceremony. Ayan sila lahat. O, palakpakan natin. At bilang good news, alam ko naman, mahal ninyo ang inyong sarili, ang inyong kutis. In fact, marami sa inyo, customer ni Chin Chansu at ni Natasha. Sino ba yung nauna kay Natasha? 1980s? Avon. Avon. Pag may pera ka, yung ano yung imported na bra? Triumph. Triumph. Brayon, di ba? Brayon. Araw eh. Hindi naman makeup. Pero dahil sa mahal na mahal ninyo ang kutis ninyo, ay malugod kong ipinalam sa inyo na napakarami nating magagaling na dermatologists. Hindi lang magaling, ha? Magaganda at gwapo pa. Jess, pumila ka na. Andito ang ating mga taga-dermatologist ng Hospital ng Maynila. You're joining us today. Someday, we'll have a better place for you, a better home, fully equipped and modern space for our dermatologists in Hospital ng Maynila. Kaya, kung sinong gusto magpapalitada dyan, Todits, Verdi. wala ka ng tosgas. Kaya yung mga may galis acid yan. Diba? Banin, buni, alipunga. Kung nga pala, lahat yun tinamaan ko. Alipunga. Ang sarap kamutin yun sa pari. Nung araw. Tapos nyanyang. Wala naman ako naging buni, pero marami ako naging banil. Alam niyo yung banil? Yung libag na ayaw matanggal. Yung patsip-patsip ba? Araw-araw ko naman nasa basurahan. Ano ba mga sakit? Wala akong galis aso. Naliligo naman ako. Ikaw, Jess, nagkagalis aso ka? Wala na. Pero, kidding aside more than the beauty, I would like to, thank the effort of the entire dermatologist team in Hospital ng Maynila for taking care of the skin, the physical challenges ng ating mga mamamayan sa lungsod. Can you imagine that itong bagay na ito ay nabibigyan pa rin ng pahalaga ng pamahalang lungsod ng Maynila para sa ating mamamayan. Palakpakan natin ang ating mga And today also is another day for us. Buti naman tumigil na ang ulan. Kawawa ng J.O. Oy, shout out sa mga J.O. Baba ng sweldo nyo ngayon. No? No work, no pay, no? Mabawa na yung mga J.O. natin. Ilang araw na sila walang pasok. But to everyone who is here, ating mga kasamahan na naglilingkod sa bayan, ay mag-iingat kayo. Init, malisangan, puyat, pagod. Ay, sino? Yan. You'll never know talaga. Kaya magpakabait na kayo. Pakabait na tayo. Kasi talaga you'll never know. But for now, I want you to be healthy. Stay safe. Stay healthy. Because the people of Manila needs us to govern properly and effectively. And may good news tayo sa mga taga Tondo Mamia in a matter of few minutes.
But mag-iingat kayo at sana'y lagi kayong maging ligtas. Ang wish ko kay Jesus this week for you to be healthy and safe more than anything else. Ang pera mawawala, ang pera darating. Pag ang buhay nawala, paalam na aking mahirap. Minsan talagang gino-joke ko na lang. Pero sa totoo, sa buhay natin, walang kasiguruhan. So, we, almost 20,000 of us in the public service here in Manila, across national offices, attached national offices and local offices. We must do what we have to do. And maraming salamat sa Diyos because as like what sinasabi sa salitang English, many are called, but few are chosen. You were the chosen one. We were the chosen one. And let's try to excel in our respective field of undertaking. Maraming salamat at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first. Thank you. Yes?